So for the next example, we are going to use row reduction to find the determinant. Kapag row reduction yung ginagamit na method, ano po bang gagawin doon? So the main idea is to row reduce the given matrix to triangular form then calculate its determinant. I-row reduce natin yung given na matrix into triangular form. Ano po ba kapag sinabi nating triangular form? So let us say, example lang to ha, meron tayo ditong isang matrix. Yan, bigyan ko kayo ng isang scratch. Meron tayo ditong isang matrix with 2, negative 1, 3, 1, 5, yan. Tapos ito, 0 lahat. So, kung napansin nyo, 0 lahat ito, itong nasa lower portion. Then, yung nasa upper portion is non-zero. Okay? So, kapag ang elements below the principal diagonal ay non-zero, ang tawag sa kanya is upper triangular matrix. While kapag naman nandun sa taas, yung mga 0, for example, ito, nandito yung mga 0, tapos non-zero ito. Yan. Yan. Sabihin natin non-zero. Yung nasa baba ng principal diagonal, ang tawag naman dito is lower triangular matrix. So, gagawin natin ganyan yung matrix para makuha natin yung determinant. Bakit po? Bakit po natin kailangan gawing triangular form? Kasi, ang determinant ng isang triangular matrix is equal sa product ng elements na nasa principal diagonal. So, for example, meron tayo ditong so, let us say meron tayo ditong matrix 2, 1, 5, 4, 1, 3, yan, 0, 0, 0. Triangular matrix yan. So, ang kanyang determinant equal yan sa product ng elements na nasa principal diagonal. Ito yung principal diagonal. So, 2 times 4 times 1 ay equal sa 8. Therefore, ang determinant nito ay equal sa 8. Okay? Kaya, kung maro-row reduce natin siya, kung magagawa nating triangular yung matrix, kukuhanin lang natin yung product ng principal diagonal and then meron na tayong determinant. And itry natin siya dito sa next example. Okay. So, we have the following matrix. 2, negative 1, 3, negative 2, 5, 6, 4, 6, 7. Okay. So, gawin natin siyang isang upper triangular matrix. Ibig sabihin, itong negative 2, itong 4, at itong 6 ay gagawin kong 0. Paano ko po yung gagawing 0? So, kung naaalala nyo, sa property ng determinants, ang dalawang rows, any two rows or any two columns, pwede natin silang ipag-add without changing the value of the determinant. So, hindi magbabago ang value ng determinant kung meron tayong dalawang rows or dalawang columns na pag-a-addin. So, ang una kong target dyan, pinakamadali, magsimula ako dito sa corner na ito, dito sa 4. So, gagawin ko tong 0. Ano ba yung idadagdag ko or ibabawas ko sa 4 para maging 0 itong 4? Babawasan ko siya ng positive 4, tama? Or dadagdagan ko siya ng negative 4. Saan tayo kukuha ng positive 4 or ng negative 4? Kung napansin nyo, yung katapat nitong 4, yung mga elements na nasa first column is 2, negative 2, and 4. So, pipili tayo maalin sa 2 and negative 2 kung alin ang idadagdag natin dito sa 4. Okay? Alin ba dito sa dalawang element, sa 2 at negative 2, yung makakapag-produce ng 4 or negative 4? Parehas. Parehas silang pwede. So, try natin gamitin itong negative 2. So, ang gagawin natin would be yung 4, dadagdagan natin ng negative 2. 4 plus negative 2, magiging 0 ba? Hindi po siya magiging 0. So, mag-iisip tayo ng number na pwede nating i-multiply kay negative 2. Sabihin na lang natin na k, ilet natin as k, para maging 0. And solving for k, lumalabas na k is equivalent to 2. Therefore, gagawa tayo ng formula. Si 4, yung nasa row 3, si negative 2, ay nandun sa row 2. At ang value ng k na nakuha natin is 2. Okay. So, ang ating formula would be R3 plus 2 R2. Ma'am, di po ba magbabago yung determinant niyan kung gawin natin ganyan? So, i-recall lang natin yung property. Ano bang sabi dun sa property?
If the elements of any row or column of a determinant is added, k times the corresponding element of any other row or column, the value of the determinant is unchanged. So ito, si row 3, dinagdagan natin ng k times a corresponding element of any other row. Okay, pag sinabi natin corresponding, ito yon. So si row 3, si 4, dinagdagan natin ng 2 times ni row 2. Hindi magbabago ang value ng determinant para sa case na yon. So, pwede natin gawin itong operation na ito. Okay, apply natin. So, row 3 plus 2 are 2. So, ang magiging matrix natin would be, kokopyahin ko lang yung first 2 rows, 2, negative, 1, 3, negative 2, 5, 6, kasi wala naman akong babaguhin sa kanila. Ang babaguhin ko is yung nasa third row. So, row 3, si 4, plus 2 times negative 2, or 4 plus 2 times negative 2, 4 minus 4 equals sa 0. Okay? Then, row 3, sunod, lipat tayo dito na nasa row 3, 6 plus 2, ano yung corresponding element ni 6 dito? Na nasa row 2, 5. Okay? 6 plus 2 times 5 is 10. 6 plus 10, 16. Then, 7, yung last element na nasa third row, 7 plus 2 times the corresponding element na nasa row 2. So, ang corresponding element is 6. 2 times 6 is 12, plus 7 is 19. Okay. So, nagawa na nating 0 yung nasa corner. Next, nagagawin kong 0 is itong nasa taas. Okay? So, paano ko to gagawing 0? Pipili ulit ako dun sa corresponding elements kung alin yung pwede kong i-add. Pwede naman kahit alin, pero kapag 0, isipin nyo, kung 0 yung i-add ko, magmumultiply ako sa 0 ng number. Kahit ano namang number ang i-multiply ko sa 0, 0 ang sagot. So, hindi pwede kapag 0. Kaya wala tayong choice dito, kundi pag-addin yung 2 at saka yung negative 2. And wala na tayong i-multiply kasi 2 plus negative 2 is 0. Magpuproduce na siya ng 0. So, ang ating formula would be R2 plus R1. So, guguhitan ko lang yung mga formula na ginamit natin. Okay, R2 plus R1. So, papalitan ko yung row 2, kokopyahin ko lang yung first row at saka yung third row. Okay. So, R2 is negative 2 plus R1 na 2, negative 2 plus 2 is 0. Okay? So, basically, sinasabi ko dito is kailangan nyo mag-isip ng formula na kung saan yung element ay magsi-0. Yung element below the principal diagonal ay magsi-0. Okay? Okay, so nag-0 na tong isa. 5, row 2, 5, plus yung corresponding element na nasa row 1, which is negative 1. 5 plus negative 1, or 5 minus 1 is 4. Then, 6 plus 3. 6 plus 3 is equal to 9. Okay? So, ito hindi ko na to nililinawan kasi pwede namang hindi nyo to isulat. Pwede kasing mental na lang yung pagsusolve nyo, yung pag-a-add or pagsusubtract. Ang mahalaga makita nyo dito yung formula at saka yung resulting matrix, yung new matrix. Okay? So, nagawa na natin tong 0. Alin ba yung principal diagonal? Ito, 2, 4, 19. May isa pa na hindi 0 below the principal diagonal, which is 16. So, para maging 0 yung 16, kailangan bawasan ko siya ng 16. And sa 4 and negative 1, alin sa tingin nyo yung pwede kong i-add? Pwede naman po kahit alin. Ang kaso, tingnan mo din yung katabi. Kasi ito 0, kung i-add ko yung nasa row 1, 0 plus 2 times k, magkakaroon ng value ito. Magkakaroon ito ng value, itong third row. So, kung magkakaroon ng value, gagawin na naman natin 0. Balik na naman tayo sa panibagong pag-iisip ng formula. So, ang mas madaling gawin dyan, ang pagsasamahin natin is yung row 2 at saka yung row 3. Bakit? Kasi 0 plus 0 times any number, ang equivalent ay 0 pa din. So, hindi na natin ito magagalaw. Palagi dapat siyang 0. Okay? So, ano pong formula ang gagamitin natin? Yung row 3, babawasan natin ng
row 2. Ano po ba yung row 2? 4. 16 minus 4 is 12. So, kulang pa. Ano yung kailangan kong i-multiply sa 4 para kapag ibinawas ko siya sa 16, ang sagot is 0? Or 16 minus 16 is 0, tama? Ano yung kailangan kong i-multiply sa 4 para maging sagot is 16? 4, tama po. Para 16 minus 4 times 4, which is also 16, would be equal sa 0. So, sana ay naintindihan yung part na yun. Okay. So, ang papalitan ko dito is yung row 3. Kokopyahin ko lang yung first 2 rows. Okay. Then, once na nakopya na yung first 2 rows, apply natin yung formula. R3 minus 4, R2. Okay. So, R3 is 0 minus 4 times 0. Ito yon. 0 minus 4 times 0 is equal to 0. Next, 16 minus 4 times yung corresponding element, which is 4. 16 minus 16 is 0. Next, 19 minus 4 times 9. 19 minus 36. So, ano ang 19 minus 36? Negative 17. Okay? Then, para makuha natin yung determinant, dahil ito ay triangular form na siya, 0 na itong lahat, pwede nating makuha yung determinant ni C by multiplying the elements na nandun sa principal diagonal. Or, 2 times 4 times negative 17. So, ito yan. 2 times 4 times negative 17. Pwede lang yang i-multiply kapag yung elements below or above ay equal na sa 0. So, dito, ang ginawa ko is elements below the principal diagonal. Okay, so, i-multiply ko lang. 2 times 4 times negative 17. Negative 136. So, ito na yung ating final answer. Okay. Ma'am, pwede naman natin gamitin ang CalQ para isolve ang determinant niyan. Yes po, pwede. Ang tinuturo ko lang dito sa inyo is yung process. Paano ba ginagamit yung row reduction para makuha yung determinant. So, i-try natin gamitin si calculator para ma-check kung tama ba na negative 136 nga yung determinant. Kasi 3x3 matrix naman yan. Mode 6, 1, 1, 3x3. Input lang natin yung mga elements. 2, negative 1, 3, negative 2, 5, 6, 4, 6, 7. Then press AC. Shift 4, 7, shift 4, matrix A. Press equals negative 136. Therefore, tama yung ating sagot na negative 136.